Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? At napakainit po ng panahon. At ganun din yung init ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. So ano man po ang sitwasyon sa ating buhay, kalagayan natin sa ating buhay, lagi po nating tandaan na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng bagay. At siya ay marunong sa lahat ng bagay sa atin pong mga buhay. At sa mga oras na ito, meron din pong nagaganap na worship service doon sa Old Cabalan. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang volunteers natin dito, si Pastor Jim, nandun siya yung nangaral ng salita ng Diyos. Halos kasabay po natin. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga oportunidad na makapaglingkod sa Kanya, makapag-akay ng tao, sa Kanyang presensya at higit sa lahat makapangaral po ng salita ng Diyos. So patuloy po natin silang isama sa atin pong mga panalangin. So once again, good afternoon to everyone, and I'm really glad to see you all this afternoon sa atin pong worship service. At naniniwala po ako na merong mensahe sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Sa akin pong pagsisimula, meron po ako isang statement na sasabihin at marahil ang marami po sa atin dito ay mag-a-agree sa statement na ito na sasabihin ko. Alam niyo po, change is a struggle for many people. So, pag merong pagbabago o merong gagawing bago, pag may bago, parang hirap ang tao minsan mag-adjust. Change is a struggle for many people. Minsan, ang mga tao, they oppose change. Ayaw nila ng change. Gusto nila status quo lang. Gusto nila, okay naman na eh. Bakit babaguhin pa? So, kadalasan, maraming tao, they prefer to stay in their comfort zone. Hindi na ako lalabas sa comfort zone ko. Safe na ako dito. Kahit hindi ideal. At makikita natin to sa lahat. Merong mga tao na ayaw na magpalit ng trabaho. Matagal na sila nakastuck doon sa trabaho niya. Hindi na ako maghanap ng trabaho o bagong career kasi okay naman ako dito. Pero makikita natin, kaya ganun, dahil merong fear of the unknown. Hindi na siya familiar sa ibang lugar, ibang trabaho at ibang career. Or may mga pamilya na they refuses to move from their neighborhood. Dito na lang tayo, wag na tayo lumipat kasi safe dito, even though they long for a better life. May mga negosyante, ganun din na ayaw nang sumubok ng ibang business venture dahil baka mag-fail itong business venture na ito. Now, ang katanungan, bakit ayaw ng tao ng change? Why people resist change? Alam niyo po kung bakit? Because change is uncomfortable. Change is uncertain. Because people we're afraid of losing what we have. Meron na, baka mawala pa. Huwag na natin baguhin. People are afraid to change because dahil they fear losing control. Baka mawala sila sa control. However, ganun pa man mga kapatid, hindi naman lahat ayaw ng pagbabago o nakastuck sa ganung mindset. May mga ibang tao na nag-aantay lang ng pagkakataon. Waiting for the right moment. And there are many people waiting for the right timing, the right opportunity na harapin at yakapin yung bagong season o change sa kanilang buhay, whether sa career nila, sa kanilang trabaho, sa kanilang tinitirahan, place of residence, sa kanilang negosyo, or even most especially, even with their walk with God. Their personal walk with God.
New direction. Laging may bagong direction na binibigay ang Panginoon. Now, the question is, ito yung tanong ko sa inyo mga kapatid, are you ready? Handa ka ba sa change? Handa ka ba sa pagbabago? Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay Call for Change. This is sermon number 2 ng ating pong sermon series, Follow Jesus, Embracing the Call. At ngayon, aaralin natin kung paano tinawag ng Panginoong Jesus si Mateo, si Matthew. Meron po ba ditong pangalan ay Matthew? Napakagandang pangalan. Ito yung paborito kong karakter sa Bible. So, si Matthew, tinawag ng Panginoon sa kabila ng kanyang kalagayan sa buhay. Hindi maganda ang kondisyon ng kanyang spiritual life, si Matthew dati. Siya po'y makasalanan. And tinawag siya ng Panginoon for change, for new direction, sa kabila ng kanyang pagkukulang at pagkakasala sa buhay. Ang mga talata po natin ay matatagpuan sa Matthew chapter 9, verses 9 to 13. Inaanyayahan ko po kayong tumayo at bilang paggalang sa salita ng Diyos. At sundan po natin itong video na ito sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Matthew chapter 9, verses 9 to 13. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told him. And Matthew got up and followed him. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners." Sige po. Tayo po'y manatiling nakatayo at isang guni po natin sa Panginoon ang pag-aaral ng kanyang salita. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat dahil kami tinawag mo sa mga oras na ito upang marinig ka sa amin pong worship service. Marahil ikaw ay nangungusap na sa amin sa pamamagitan ng aming awitin, ng aming panalangin, at ngayon lalo na Panginoon, alam namin na ikaw ay mangungusap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Turuan mo kami ngayon at naway matuto kami, maging bukas ang aming puso't isipan, Panginoong Diyos, sa mga bagay na nais mong matutunan namin at maisabuhay para kami ay tunay na mamuhay ng may pagbabago dahil sa iyong biyaya at pag-ibig. We commit to you, Lord, our study. We pray, Holy Spirit, that you may guide us and help us understand the Word of God. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Ito yung big idea sa aking pong mga reflections dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito yung big idea po natin. Jesus is calling you to a new path. Ang Panginoon ay tinatawag ka at nais kang gabayan sa bagong tadhana ng iyong buhay. So Jesus is calling you to a new path. Ito yung makikita natin sa buhay ni Matthew. Let's take a look at our passage, how Jesus was calling Matthew to a new path. Paano siya ginabayan ni Lord sa bagong direksyon, bagong course ng kanyang buhay. Tignan po muna natin yung invitasyon ni Jesus sa kanya. Na ang Panginoong Jesus, kasama niya na yung mga unang disipulo niya, pinipili niya at saka tinatawag niya yung kanyang core group o kaya mga disciples niya na una. So, ngayon habang pupunta siya sa iba-ibang lugar, napadaan siya, he passed by the tax collector's booth. Merong mga naniningil na buwis, meron lamesa, at merong mga tao nagbabayad ng kanilang buwis. Dumaan sila doon.
nakita niya si Matthew. And then si Matthew was a tax collector, maniningil ng buwis. Pagka maniningil ng buwis, ang sama na ng isip natin. No? Makaka-relate ito sa lahat. So Jesus called Matthew to follow him. So basahin ko po ulit. As Jesus went from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Ito yung sacred invitation. Follow me. He told him, at anong ginawa ni Matthew? Matthew got up and followed him. Iniwan niya yung kanyang ginagawa at tumugon siya sa tawag ni Jesus na sundin mo ako. Alam niyo po mga kapatid, yung tax collector, sila yung mga tao noon na ang sama ng kanilang ng pagtingin ng reputasyon nila sa kanilang bayan. Okay? Tax collectors were among the most despised people in society. Bakit po? Kasi sakim sila sa kayamanan, sa pera, at naniningil sila ng sobrang buwis para sa personal gain nila, kay mga kupit. At ganon din, binabayad nila yung mga taxes na yon sa Roman government. Ngayon, pag Hudyo ka, pagka Jews ka, ang tingin mo sa tax collector that time, mga magnanakaw sila, manguumit, at mga traidor sa Jewish nation. Kaya napakasakit. Pag nakita nila, Jew ka, tapos nagko-collect ka ng tax, pinapahirapan mo yung kapwa mo Hudyo or Jews. Now, in the New Testament, tax collector are often referred as sinners. Sabi sa kanila ng mga Jews, mga sinners sila. Mga makasalanan yan. Huwag tayong makihalubilo sa mga yan. Huwag natin silang kausapin. So, ang mga tax collector noon, hindi sila nagmamalasakit sa mahirap. Actually, sinasamantala pa nila yung mga mahihirap na kapag hindi na sila nakapagbayad ng buwis, kailangan nilang ibenta yung kanilang mga lupain. At yung mga lupain na yun bibili ng mga mayayaman, so kikita na naman sila, nawawalan sila ng property. So ganun sila ka-abusive. And during Jesus' time, tax collectors were among the most hated individual. Pangit na reputasyon, pangit na profession in the Jewish community. Ngayon, imagine, tignan po natin dito. Matthew, si Mateo, he was despised by the people of Israel. Galit yung mga tao sa kanya. Siguro pagka lalabas siya ng kanyang bahay, nakatingin na yung mga Hudyo sa kanya, pinag-uusapan na siya ito, yung ganid na tao. So he probably feared for his life. Baka kasi saktan siya ng mga Hudyo, ng mga rebelde. Noon pag makasalanan ka, babatuhin ka ng may death penalty sila. You'll be stoned to death, siguro. So marahil he feared for his life, kahit na gaano pa karangya ang kanyang buhay, gaano pa kadami ang kanyang pera, at he was living a comfortable life. Alam niyo po, nakita ko dito, si Mateo, he was probably anxious. He was probably worried about his life. Despite his comfort, makikita natin dito na hindi siya masaya. For sure. Alam niyo kung bakit? People are angry at him. Galit ang mga tao sa kanya. They probably wish him dead. Si Mateo, isa siyang Hudyo. Ang mga Jews, bata pa lang yan, nag-aaral na sila ng salita ng Diyos, ng law. Si Mateo, si Matthew, he knew the word of God, the law of the Lord. Alam niya ito. Ngayon, kung alam niya mga kautusan ng Diyos, he was probably guilty. No, kung di man matigas ang puso niya, nagigilty na siya. He was living a life of guilt and shame because of his crooked life. Napakamasalimuot na buhay kahit nasa karanyaan. Subalit mga kapatid, on that
fateful day, in the midst of his busy life, nakatagpo niya ang Panginoon. Si Mateo ay nabigyan ng pagkakataon to change the course of his life when Jesus passed by. Jesus invited him to what? Follow me. Now, when Jesus was passing by the tax collector's booth, nakita niya si Matthew, inimbitahan niya, the sacred invitation, what? Follow me. Yung mga rabbi kasi that time, ang rabbi is a teacher. Yung mga rabbi, they have certain authority, degree na they can tell people and ask people to follow them. Okay? For example, ako, Rabbi Nick, follow me. Okay? Ian, follow me. Ngayon, as I mentioned last time, in the Jewish tradition, becoming a rabbi or teacher of the law, katulad ni Jesus, is the highest calling. Yun yung commitment nila kumpara sa iba-iba pang profession. And it is a privilege pagka ikaw ay naimbitahan mag-aral kasama ang rabbi. Now, people would leave everything. Naalala nyo, sila Pedro, si Peter, James, and John, they dropped their nets and followed Jesus immediately when Jesus invited them to follow him. Last sermon. So, people would leave everything, including their profession, to follow a rabbi, even their parents, kahit yung mga magulang nila. Oh, pinakamaganda yan. Napipiliin mo sa iyong buhay, sundin ng rabbi, they will give the blessing to become a disciple of a rabbi. So ito yung konteksto. Na yung question ko, bakit si Matthew? Why would the Lord call a sinful man, ang isang makasalanan, sumunod sa kanya? Bakit si Matthew? Ang simple ang sagot, mga kapatid. The answer is that Jesus wanted him or wanted to bring him to deliverance. Para makalaya ka dyan, Matthew, sundin mo ako. Para makamalaya ka sa masalimuot na buhay na yan, kahit nasa iyo ang mundo at kapangyarihan at kayamanan, masalimuot ang buhay mo. Iwan mo yan, sundin mo ako. Matthew, anong ginawa niya? He got up and followed Jesus. Additionally, nakita natin dito na probably si Matthew was already weary and burdened. Sa aking pag-aaral, connect ko ang sumulat kasi ng Gospel of Matthew is si Matthew. And then he put there, talagang isinali niya doon sa Matthew 11:28. Na ang Panginoong Yesus ay nag-iimbita. Iniimbitahan niya ang mga tao, sabi doon, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." That you can find rest in Christ, you can find rest following Jesus. Following Jesus is not a burden. Following Jesus would give you peace, would give you contentment in life. Following Jesus is the best thing to do. So talagang nilagay niya yun. Kasi dito naranasan niya how to be weary and burdened of sin in his life. So Matthew was a greedy man. Sakim siya. He was a thief. Siya ay magnanakaw. Very selfish individual. Filled with guilt and condemnation. Pero the Lord Jesus called him. Nakita niyo po? Called him to follow him to become one of his disciples. Nakita ko po dito, ang galing ng Panginoon. Alam niyo ang Panginoon, kung makikita natin ang puso niya, hindi niya tinignan kung ano yung background ni Matthew. Hindi niya tinignan kung ano yung kondisyon ng kanyang puso. Hindi niya tinignan yung kanyang sinful lifestyle, bagkus, sabi niya, I see a potential in this man. I will call him
for change. I will transform his life. So, alam niyo po, kabaligtaran ito ng mundo. Ang standard ng mundo ay ganito. Kailangan magaling ka para qualified ka. Kailangan excellent ka. Kailangan outstanding ka. Kailangan katanggap-tanggap ka. Ito yung qualification ng mundo. You need to be somebody to attain certain position and be credible enough to do the job. Ito yung world's way of qualifying people. Subalit kay Jesus. Ito yung napakaganda, mga kapatid. Kay Jesus. Yung standard niya, sa pagtawag niya ng kanyang mga disipulo, Jesus does not call the qualified. Hindi qualified. See? Matthew, makasalanan siya eh. But Jesus does not call the qualified. He qualifies the called. Ganito ang mentalidad ng Panginoon, ang kanyang perspective. It doesn't matter if you are nobody. Kung wala kang maipagmamalaki sa Panginoon, hindi yan ang tinitignan ng Diyos. It doesn't matter who you are or what you have done or gaano kabigat ang kasalanan mo sa buhay. It doesn't matter. May example tayo, si Matthew. All that matter is, ano po? Kung willing ka lang sumunod. If you are willing to answer the call. Sa passage natin, si Matthew ba willing? Tumugon siya. Ang sabi doon, and Matthew what? He got up and followed him. Iniwan niya yung tax collector's booth and follow him. Nakita ko dito, this indicates, mga kapatid, na inabandon ni Matthew yung dati niya ng buhay. Ayoko ng gantong buhay, Panginoon. Buhay ng kasalanan. Iniwan niya, and then he started following Jesus. He started anew. It was a significant moment in his life. It was his turning point. Ito na yung breakthrough ko. Ito na yung inaantay ko. Sa wakas, merong tsansa akong magbago at sumunod sa Panginoon. It is an opportunity, and ito ngayon ang ginawa ni Matthew. He didn't waste that opportunity. At dito nakita natin, si Matthew found hope. Nakakita siya ng liwanag, nakakita siya ng pag-asa, nakakita siya ng acceptance sa presensya ng Panginoon na hindi ginagawa ng mga religious leaders nila that time kasi he was judged as a sinner. But Jesus accepted him for who he was, despite of his sinful lifestyle. Mga kapatid, makinig po tayo. And I would like to appeal to you. Okay. Alam niyo po, when Jesus passed by your life, sa kabisihan ng iyong buhay, marahil ikaw ay preoccupied, marami kang ginagawa, marami kang iniisip, marami kang responsibilidad, and then all of a sudden, Jesus will pass by your life and you will hear Jesus calling you. Perhaps right now, God is calling you, or Christ is calling you, to follow Him. Follow me, sabi ng Panginoon. Please do not take it for granted. Huwag natin baliwalain ang pagtawag at boses ng Diyos sa ating po mga buhay. Ito yung tamang pagkakataon na sundin siya. Ito yung tamang pagkakataon na ma-experience mo, maranasan mo kung gaano kadakila ang Diyos sa iyong buhay. If you feel you are not qualified, hindi ako qualified, Panginoon, katanggap-tanggap ba ako? Well, the invitation is exactly for you and for me. Tayong hindi mga katanggap-tanggap sa Panginoon. Jesus is offering you a chance to change the course of your life
and do not miss this invitation. Marahil, dinala tayo ng Panginoon dito upang marinig ang imbitasyon na ito dahil may plano ang Panginoon bukas para sa iyo. Magandang plano para sa iyong buhay, sa iyong relasyon, sa iyong negosyo, sa iyong pagsunod sa Panginoon. Today is the day to respond to God. Do not miss the opportunity when you hear God's voice. Follow me. Follow me. Just like Matthew, take the opportunity and follow him right away. Let's drop everything that hinders with our walk with God and follow him completely. Andyan pa po ba kayo? Okay. Pangalawa, tignan natin yung opportunity. Wow, napakaganda po nitong pangalawang puntos. Dito makikita natin, mga kapatid, na si Jesus at yung kanyang mga ibang disipulo ay naimbitahan. Inimbitahan sila ni Matthew for dinner party, dinner event. In verse 10 sabi, while Jesus was having dinner, magkakasama na sila. Kumakain together at Matthew's house. Many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Now dito, we can assume na probably si Matthew masaya noong araw na yon. Okay. Sige, magpiging tayo. Order kayo. Okay? Saan ba masarap umorder ngayon? Kunyari lang yon. Order tayo. Doon sa Daloy. Di ba? Doon tayo sa Daloy mag-dinner. So, masarap. The best probably na piging na pagkain. So here we can assume that Matthew was probably rejoicing because he was changing his career, his profession. From a tax collector, now a follower of a rabbi. Disciple of a rabbi. Listen. Perhaps he threw a farewell party. Okay, sa mga kaibigan niya, sabi niya, bye guys. Magbabago na ako ng profession. Iiwan ko na ang pagiging tax collector ko. So he hosted the dinner, invited yung mga friends niya, mga tax collectors din. Kasi community sila eh. At saka sabi doon, branded as sinners. Sino kaya itong mga taong to? So hindi ka tanggap-tanggap sa society. So yung mga tao na to kasama ni Matthew, probably masaya din sila para kay Matthew. Alam niyo ba nakita ko dito sa passage na ito? They were with Jesus. Yung mga tax collectors na friend ni Matthew, yung mga branded sinners, mga makasalanan, kasama si Jesus. They probably, I must assume, na they appreciated yung presensya ni Jesus. Dahil si Jesus was accepting, tinawag nga niya yung kaibigan nila si Matthew. He was accepting, welcoming ang Panginoong Jesus. He was not judgmental like other religious leaders. So they were comfortable. They were likely comfortable with Jesus' presence during that dinner event. Nagkukwentuhan sila, nagtatawanan sila. So, yung obedience ni Matthew, nagbigay ng opportunity para sa kanyang mga kaibigan na makasama din si Jesus sa dinner. Alam niyo, sa Jewish custom, pagka inimbitahan ka ng isang Jew kumain, you dine together, you eat together, malaking bagay po ito. Bakit? Kasi, if you were invited to someone's house and share meal with them, okay, sharing meal symbolize building relationship. Hindi lang basta-basta sila nag-iimbita. Pag inimbitahan ka, serious sila, and then they're building relationship. Si Jesus at yung mga disipulo niya, yun, they built relationship with Matthew and the tax collectors and branded sinners. Wow! Imagine. So, alam niyo sa SBCF,
segue muna tayo, no? Para malaman niyo yung isa sa mga culture ng church natin. Dito talagang masarap kumain. Kain po tayo ng kain, no? Since the first day, hosting and sharing meals became a DNA of our church. And we have been able to establish bond. Kasi pag kumakain, nag-uusap. Pag kumakain, we share, we learn from one another. So, nakita ko yung post ng mga men's ministry, si Brother Nick nandito, puro, after mag-Bible study, puro pagkain. Yung mga ladies kahapon, ganun din. Yung mga youth, ganun din. At kanina, yung mga volunteers natin, about more than 20 of them, every Sunday yon, sabay-sabay kaming kumakain. After ng morning worship, tapos we eat together. Tapos after worship, yung iba, they mag-host ng dinner sa labas, mag-fellowship. So we break bread together. We build relationship and getting to know each other through meals. So mga Bible study group. Through this food and hosting ministry, it opens opportunities for us to get to know each other and grow with our relationship as church family. So maganda itong i-practice. If you want to build relationship with one another, invite yourselves. Maggrupo kayo. Mag-usap kayo patungkol sa salita ng Diyos. Discuss nyo yung reflection question. Mag-reflection question tayo. Ano yung take-home mo last Sunday worship? Napakasarap po nun. So, ito yung nabibuild na bond when we share meals with one another. Para kapareho din sa mga Hudyo. However, dito makikita natin, alam nyo yung mga religious leaders, the Pharisees, when they saw Jesus and His disciples hanging out with sinners, they asked Jesus' disciples, sabi ng mga Pharisee, yung mga religious leaders, bakit yung rabbi nyo, yung guru nyo, was eating with tax collectors and sinners? Nag-frown yung mga face nila. They judged Jesus. They judged His disciples. Kasi that time, tabu yun eh. It was a no-no. No-no siya na makihalubilo ka sa mga tax collectors, sa mga sinners kasi unclean sila. Magiging unclean ka rin. Ganon ang kanilang pananaw. Mga unworthy yan, mga sinful yan. So they focus on following yung mga strict rules. You know, kailangan lumayo tayo sa mga makasalanan. Lumayo tayo sa mga kasalanan. So Ito mga kapatid ang kanilang pananaw. Alam nyo, sa kapanahunan ngayon, even nung panahon ni Jesus, self-righteousness, pagiging judgmental, pagiging self-righteous is a great hindrance to bring people to Christ. Hindi nga judgmental ang Panginoong Jesus, di ba? Kung gusto natin siya maging kawangis, ganon ang ugali ng Panginoon. He was very forgiving, very accepting, very welcoming to people, even to the worst sinners. Binibigyan niya ng opportunity because Jesus can change them. So, ito yung hindi nila ina-associate yung kanilang mga sarili, mga Hudyo. But Jesus did the opposite. He welcomed sinners in His presence. Kung sinner ka, ako sinner, welcome tayo sa presensya ni Lord. Amen. Praise the Lord. Kasi saan tayo pupunta kung hindi naman tayo welcome ng Panginoon? So for Jesus, hanging out with sinners was a great opportunity to bring them back to God. So He built relationship with them, offering assurance of forgiveness. Ito yung mission ni Lord. Pinako din siya para sa mga makasalanan, hindi para sa mabuti. Para sa iyo at sa akin na makasalanan. So the lesson we can learn from this point, kung tayo ay Kristiyano, Christians should not isolate themselves from the world. We are called to be salt and light of this world. Si Matthew ulit nagsulat noon. Na sinabi ng Panginoong Jesus, sabi niya siguro habang nakikinig siya sa pangaral ni Jesus, ayoko ma-miss out ito.
Sabi doon, Matthew 5:13 to 16, "You are the salt and light of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again?" Witnessing a mindset ni Matthew while writing the Gospel of Matthew. "It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by man. You are the light of the world." Kinote niya yon kay Jesus Christ. "A city on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stands, and it gives light to everyone in the house. In the same way, ganun din, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." Sinulat ni Matthew. Kinote niya kay Jesus Christ. So how can we paano tayo magiging salt and light of the world kung para tayo mga Pharisees na self-righteous, self-centered, holier than thou, ayaw makipaghalubilo sa kapwa? We should be intentional in reaching out to those who are seeking Him. So, remember, tayo po yung mga representative ni Lord. Kung ikaw ay tagasunod, sabi sa atin, we are Christ ambassadors. And the ministry natin sa mundong ito is ministry of reconciliation. Reconciliation between God and man. What a wonderful privilege to bring the good news of salvation. So build relationship with one another, especially with your family. Accept one another, love one another. Ba't pa tayo lalabas kung sa pamilya natin kaya na nating ayusin muna? So make them feel accepted and welcome. As the Lord leads, host them, eat together, talk together, reason together, centered your discussion, yung inyong pag-uusap sa Word ni God. Amen po ba yan? Andyan pa po ba kayo? Okay, in my last and final point, tignan natin yung affirmation ng calling ni Matthew. So when Jesus heard the criticism ng mga Pharisees, He responded to them. Kinote niya yung Hosea chapter 6 verse 6 na, "For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offering." Itong talatang ito, lovingly rebuke dun sa mga dapat alam nilang gawin pero hindi nila ginagawa. Yun yung loving rebuke niya sa mga Pharisee. So, etong passage na to teaches us yung affirmation ng grace ni Lord sa mga makasalanan. Kay Matthew at sa mga makasalanan. At ito din ay affirmation sa ating buhay how to conduct ourselves before men who are in need of God's grace. Tatakwil ba natin sila lumalapit sa Panginoon? I-ignore ba natin sila nangihingi ng panalangin sa atin? Lumalapit sa Diyos, hindi ba natin sila papansinin? Napakaraming taong ganon na naghahanap ng Panginoon, subalit paano nila mauunawaan kung walang nagpapaunawa sa kanila? Kaya tinatawag ng Diyos ang kanyang mga disipulo na gawin ang mga bagay na ito. Kung ano yung ginawa niya, dapat din natin gawin. So, dito, makikita natin, pag hindi natin naunawaan yung mercy ni Lord, yung kanyang habag sa ating buhay, more likely, we may fall into the temptation na para magiging katulad tayo ng mga Pariseo. Nagiging legalistic tayo, nagiging ma-pride tayo, nagiging unconsiderate, judgmental tayo sa iba. At napakapangit na karakteristik ito ng isang tao. This attitude can lead rejection. Instead na madala natin ang tao sa Panginoon, we are pushing them away. And ayaw yun ng Panginoon. Ang Panginoon always welcoming. Jesus demonstrated to us that mercy triumphs over judgment by accepting the acceptable and loving the unlovable. So Jesus said, ito yung mission niya, no? It is not
the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. Sana maunawaan din natin. Sabi niya, I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but the sinners. Would you admit, inaamin mo bang makasalanan ka? Ang Panginoong Jesus ay available sa iyo. He came for the sinners like you and me. So kapatid, if you see yourself in the life of Matthew, siguro nakaka-relate tayo dito. Perhaps mga kapatid, maybe you are in a wrong position in your life right now, katulad ni Matthew. Perhaps you are in the wrong profession looking for a breakthrough, and desiring to be delivered from that situation in your life na alam mong hindi pleasing kay God. Or maybe you are in a wrong relationships. Pakiramdam mo na stuck ka na dun sa relationship na yon, hindi ka na makamove on, hindi ka na makamove forward. Perhaps you are trapped, nabihag ka na, natrap ka na sa isang lifestyle of some sort of addiction, or bitterness, or resentment, or unforgiveness, or grudges na hindi ka makaahon-ahon. At hindi malagyan ang puso mo ng kapayapaan at kapanatagan. You might be in a situation where you're sacrificing your integrity, your walk with God, for temporary gains. Maybe you are living in fear and doubt, or sa mga past mistakes, hindi ka makamove forward. Now, if any of this, at kung ano man ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, if any of this resonates with you, I want to encourage you, my brothers and my sisters. Kapatid, gusto kitang i-encourage. Change is possible. Change is possible. Nangyari sa buhay ni Matthew, kaya din mangyari sa buhay natin. Matthew's life was transformed by his encounter with Jesus. And your life can be transformed, and the direction of your life can be transformed if you will what? Respond to Jesus' call. Sabi niya, follow me. You must get up like Matthew and follow Jesus. Sa aking pagwawakas, another verse galing kay Matthew, and I believe it was included in the gospel. Siguro attentive siya kay Kristo. Ito yung sinabi ni Jesus. Lalagay ko dito. At nakita niya sa kanyang buhay. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Pinatotohanan ito ni Matthew sa kanyang buhay as he prioritized following Jesus. Change happened in his life. His devotion and obedience to Jesus transformed him from a hated tax collector to a follower of Jesus Christ. So when you answer Jesus' call, you will have to leave certain things behind. Kaya kailangan surrender. Yung hawak-hawak natin na mga bagay na ayaw ng Panginoon, kailangan nating i-surrender. I-drop, i-surrender. You will have to leave certain things behind. It will always require sacrifice, leaving behind certain comforts, minsan, or security, or familiar ways. But in doing so, we gain something far greater. May mas kapalit na higit pa sa inaakala nating higit sa ating buhay. Ano po ito? A life aligned with God's divine plan. Filled with peace and assurance. In our previous sermon, si Peter, and James and John, they dropped their nets, their securities, the opportunity of abundance when they caught huge number of fish.
Daw si Matthew, anong dinrop niya? He dropped his sinful life before Christ. Okay. And yung mga sets way niya to follow Jesus. So when you see Jesus right now, when you see Him passing by your life right now, and you hear His voice calling you, follow me. Just get up, let go of all hindrances, and follow Him because Jesus is calling you to a new path. Ito ang mensahe sa iyo ng Panginoon at sa akin. Kaya nga tayo dinala ngayon sa lugar na ito para marinig siya. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po dahil ikaw ay tapat, marunong, at tinanggap po kami sa aming mga kabilangan ng aming pagkakasala. Naway ang mga mensaheng itong natanggap namin ngayon sa buhay, sa pamamagitan ng buhay ni Mateo, at ang biyaya mo sa kanya, pagpapatawad at ang bagong buhay ay maranasan din namin. Patuloy kang kumilos sa aming buhay, sa aming puso't isipan, naway kami sumunod sa iyo ng buo at ng may katapatan at lakas. Sa iyo lamang, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Tayo pong lahat ay we have some reflection, questions. So I'll give you a minute to reflect. Hindi na po ako alis dito. Mag-reflect po tayo dito. Tumugon tayo sa Panginoon. And then, let's respond to the Lord sa ating pong isang awitin and then ang communion. At ganun din, i-dismiss ko kayo ng isang panalangin bago po tayo mag-iwahiwalay. Please lead us in a song, and then we'll do our communion, and then we will be dismissed by the benediction.